Good morning guys! Ako pala si Samuel, ang inyong ka-entrepreneur. So sa video na ito ay ating papaliwanag ang aking mga dahilan kung bakit ako pumasok sa mundo ng pagninegosyo. So ako ay isang matagal na empleyado sa mga fast food chain noong ako ay college mula first year college hanggang fourth year college. So naranasan ko ang magtrabaho sa mga fast food chain upang sa ganun mabigyan ko ng support yung sarili ko sa mga financial finances katulad ng mga miscellaneous expenses ganun. So mula first year college, second year college, third year college, fourth year college, wala akong tigil sa pagpasok sa at pag-apply sa mga fast food chain. So tapos kung mag-aral, papasok na ako ng fast food chain para doon maging service crew. So sa tagal na panahon na yon ako ay nag-grow. Nagkaroon ako ng mindset na kailangan kong suportahan ng sarili ko sa tulong din ng ng pamilya ko, ng aking ng aking tatay at nanay upang sa ganun na matapos ko yung pag-aaral ko. Dahil ang aking goal ay makatapos ng pag-aaral. At dahil ako ay isang breadwinner ng aming pamilya, kailangan meron akong marating sa buhay. At yun nga, sa awa ng Panginoon at sa aking pagsikap, nakatapos ako ng pag-aaral ng 4-year course. At ito ang nagbigay sa akin ng daan upang makapaghanap ng trabaho pagkatapos ng kolehiyo. At doon ako natanggap sa isang trabaho na isang appliance store na nagbigay sa akin ng experience about sa sales. Isa akong salesman doon ng mga appliances at mga furnitures. So, mas na-enhance yung aking skills sa customer service relations sa pag-assist ng mga customer at pagbebenta ng mga produkto. So, masasabi ko na sa aking experience na yon, ako ay nag-grow as a person at dahil doon, nagbukas ng isang opportunity sa akin na makakapaghanap ng magandang oportunidad sa ibang bansa. Doon ako ay nag-apply sa bansang UAE, Middle East, bilang isang sales promoter ng mga electronic gadgets, kilalang electronics, kagaya ng Samsung. So doon ako ay nagtrabaho ako doon sa loob ng 9 na taon at everyday ng aking trabaho ay paulit-ulit. Pasok sa trabaho, magbebenta, uuwi, pagdating ng sahod, magpapadala, at magbibigay ng suporta sa aking mga kapatid, sa aking mga magulang financially. At doon naranasan ko ang buhay ay magaan dahil kumikita ka rin ng malaki kumpara sa Pilipinas. At ako yung nagpapasalamat dahil marami akong natutunan doon na mga um, skills sa aking hanap buhay, sa aking trabaho bilang OFW at salesperson sa electronic gadgets na kumpanya. At masasabi ko na sa loob ng 9 na taon na aking paghanap buhay doon bilang OFW, dumating sa punto na ako ay napaisip dahil sa aming mga trainings, lagi sinasabi sa akin ng aming mga training managers, ng isang training manager namin na ayoko kayo makita diyan sa inuupuan nyo sa matagal na panahon. Gusto ko dumating yung panahon na iba na yung ginagawa nyo. So napaisip ako doon, ano ba ibig sabihin ng aking training manager? So sabi ko, baka gusto niya mag-grow kami as a person na hindi lamang kung ano yung meron kami ngayong trabaho, ito na kami panghabang buhay. So napaisip ako na balang araw, susubok ako ng uh, ibang field ng expertise. So sa mga time na yon, wala pa ako naiisip hanggang sa ako ay nakapag-asawa sa bansang UAE at nakamit ko yung aking misis na taga Iloilo. At kami ay nagplano na umuwi ng bansang Pilipinas at doon na lamang kami magsimula ng aming panibagong chapter ng aming buhay
mag-asawa. At doon biniyayaan kami ng isang anak at sabi ko sa kanya na bago kami umuwi ng bansang Pilipinas, sabi ko magnegosyo tayo pagdating ng bansang Pilipinas dahil sa tagal ko na rin naghahanap buhay bilang empleyado, gusto ko naman sumubok ng isang negosyo na sa tingin ko makakatulong sa atin sa panibagong chapter ng ating buhay. So ano nga ba yung mga reasons kung bakit ko pinasok ang mundo ng pagnenegosyo? So marami sa inyo ang maraming dahilan, maraming reasons bakit tayo pumapasok bilang entrepreneur. Para sa akin lamang ay itong tatlong reason na ito na masasabi ko na as a newbie, ito yung aking mga reasons. So una, nais kong sumubok sa mga bagong gawain sa pagnenegosyo. So dahil excited ka, parang gusto mo subukan to. Kahit minsan, hindi mo alam yung pwedeng mangyari. So, halimbawa, gusto ko ng small business na katulad ng sari-sari store. Mapasukan ko kaya to. Ano bang meron? Di ba? So, ang naisip ko, dahil sa sales yung aking trabaho, bakit hindi ako magtinda ng sarili kong mga produkto sa aking maliit na negosyo na tindahan? So, pangalawa, naniniwala ako na magtatagumpay sa larangan ng pagnenegosyo. Kasi gano'n naman eh. Kailangan, sa umpisa, kailangan medyo confident tayo na magtatagumpay tayo. So, pangatlo naman ay naniniwala na makapagbigay ng magandang kabuhayan sa pamilya. So, at sa mga entrepreneur, yun naman talaga ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagsikap maging negosyante. So, as naramdaman at nang kapagsimula na kami ng pagnenegosyo sa aming sari-sari store, doon na-experience ko na ang mga maraming challenges na sa umpisa, akala ko madali lang magnegosyo. Pero ang totoo, hindi pala. At sa susunod na video guys, aking i-share sa inyo ang mga dahilan at mga reason kung bakit nalugi ang aming negosyo na sari-sari store. And I hope na sana itong video na ito ay makapagbigay ng kaunting kaalaman sa inyo doon sa mga nais magsimula ng pagninegosyo. So ang aking advice sa video na ito ay hindi mo malalaman ang magiging resulta kung hindi mo sisimulan. Okay guys? Thank you for listening and for watching my video. God bless to all.